kung inyong susundan. Mula sa part 1 hanggang ngayon, sabi ko nga, lahat ng markings natin nagpapatunay na mayroong big volume talaga. May malaking load talaga sa lugar na ito. Yan. Kita nyo po, oh. Kahit kayo, pwede kayong mag-komento ano ang inyong masasabi dyan mga kasamang hunters. Yan, oh. Yan ang, yung tunnel natin. Yung tunnel natin yan. Ganyan. Sa gilid dyan, i-refresh natin konti yan. Yan yung tunnel natin. Papasok pa doon sa loob, pero dito sa gilid, merong ganyang posisyon ng bote yan. Ano ang masasabi nyo dyan mga kasamang hunters? Yan. Sa ganyang direksyon at posisyon ng mga bote kulay asul. Ayan, magandang gabi mga kasamang hunters sa pagpapatuloy ng ating treasure operation. Sa mga oras na ito, ang inyo pong nakikita ay dulong bahagi na uli ng ating tunnel. Ngayon ay unti-unti natin uling i-clearing at lilinisin dahil madami pa tayong kukunin ng mga gamit sa lugar na ito. Dahil ito po ay nga kung inyong susundan ang ating treasure operation mula part 1 hanggang sa mga huling kabanata ng ating operation. Ito ay isang treasure na Japanese laboratory na pinaniniwalaan mga kasamang hunters na ito ay naging isang eksperimento, laboratorio. Ayan, kung inyong makikita, mayroon na tayong mga, ayan, ang inyo pong nakikita na yan ay mga poison trap. Kung hindi ako nagkakamali, yan ay cyanide. May vlog kami tungkol dyan mga kasamang hunters. Panoorin nyo po sa YouTube tungkol sa mga laso na yan. Yan, may isang tumpok ng mga petri dish dyan sa dulong bahagi. Kung inyong mapapansin, parang open. Ang pag natanggal natin yan, magiging open na. Sana nga, yan ay isang secret chamber na. Para mahanap talaga natin mga kasamang hunters yung kabuuan ng tunnel na ito. Ang dami na nating petri dish. Ayan, pang malakasan. Mapapansin nyo, naka-arrange ng maayos yan. Kitang-kita nyo po. Nakatambak ng maayos. Siguro that time, nung mga panahon ng paglalagay ng mga Hapon, noong during 1940s, during Second World War, nagtunnel muna, ang observation, nagtunnel muna, tapos inilatag lahat ng gamit. Pagkalatag ng gamit, tambak. Tapos, yan, naiwan ang mga gamit sa loob ng maayos. Kaya mapapansin mo, ito kasing tunnel natin ay close, kaya yung mga gamit, intact na intact talaga. Kung may mga nababasag man, siguro dahil may mga lindol na rin na nagdaan, minsan nasundot ng bareta yon, nababasag siya. May mga pailan-ilan pa rin tayo nakukuha ang lason. Ay tayo ay nasa dulong bahagi na ng tunnel. At nung nagkaranya, may nakakuha pa tayong trap. Buti na lang hindi na trigger. Hindi na pumutok. Dahil katakot din. Ayan, madami-dami na tayong nakuha ng petri dish. Dami na mga kasamang hunters, may natitira pa dun sa loob. May mga pailan-ilan pa. Ngayon ang target natin mga kasamang hunters, bukod sa mga bote na yan na nakuha natin, may isa pa tayong objective. Yung nakikita po ninyong bote na yan na nakasubsob. Yan, kung inyo pong nakikita yung bote nakasubsob na yan, isa din sa ating target yan. Another na direction, pointer. Lahat yan recorded. Kaya kung inyong makikita, kayong mga nanonood sa amin, mga viewers namin, mga hunters nanonood, kahit kayo makakuha kayo ng idea, ano yung exact na plan sa lugar na ito. Ayan, medyo na siksik, siksik ang pagkakalagay nito.
Talagang inilagay nila dyan para hindi makilos, hindi gumalaw ang direksyon kung saan nakapoint. Actually na mga kasama hunters, ang plan talaga namin dito ay dyan talaga sa bungad mag-operate. Ang gusto lang namin ngayon, hanapin hanggang saan ang dulo ng tunnel na ito. Kung inyong mapapansin mga kasama hunters, hindi pa tayo nagda-down. Puro ano lang tayo, horizontal dito sa bundok na ito. Sige, pasok lang tayo. Hindi pa tayo nagbi-vertical. Pero may plan kami na i-vertical itong operation na ito dyan sa entrance. Sundan nyo lang yung panoorin nyo po mga kasama hunters. Kung inyong titingnan mula sa part 1 ng aming treasure, makikita po ninyo yung lahat ng plano ng tunnel na ito. Lahat ng markings, nakaplano talaga lahat. Lahat ng mga direksyon, planado ang lahat. Yung pagkakalagay, yung pagkakais, nakita nyo naman. Kita nyo pa na may mga markings na inipit pa ng bato para hindi gumalaw. Para yung point, hindi magbago. Nawala yung pangkalaykay. Diyan, sige. Tangkot-kotin mo dyan, sige. Ganda. Ganda ng posisyon mga kasama hunters. Dalawang buti pala ito na magkasama. Sige, ano mo dyan, sige. Ano yun sa lapag niyan? Bato? O buti? Yan ang yung sa lapag niya. Ano yan? Hindi, buti. Hindi yung isa. Yung matigas na yan. Bato. Bato. Diyan nila ipinatong. Yan, kung inyong makikita mga hunters nating kasama. Yan, pinatong nila sa bato itong dalawang bote. Mapapansin nyo yung direksyon. Yan, inipit. Batong ilog pa yata. Tingnan mo nga. Batong ilog, no? Pero kumuha pa sila sa ilog ng bato. Tapos ilagay dyan. Para, ang purpose, di ba? Para hindi gumalaw. Yan. Saan yung isa nakaturo? Papasok sa loob. Pasok sa loob. Ayan o. Ang maganda, huwag munang kunin. Pakita natin sa mga kasama nating hunters yung direksyon. Yan. Panalo. Sige yan. Kututin mo dyan yan. Sige. Yan. Kita nyo po yung direksyon. Yan. Yun yung makikita dito sa camera natin. Isang papunta dun sa loob. At isa ditong palabas na nakaturo. Pagsusundan ninyo dito sa may kabilang bahagi nakaturo to pababa. Yan, kitang-kita nyo po ang direksyon ng dalawang bote. Ganyan yung pagbasa ng mga markings mga kasama hunters. Ganyan dapat yung mga markings na nakuha natin sa ating treasure site. Legit dapat. Ang dalawang asul na bote mga kasama hunters na inyong nakikita na may direksyon na isang papasok at isang palabas na magkahiwalay ang magkatalikuran, pero yung isa nakabend, medyo nakabend pababa, yung isa naman papasok. Magandang treasure markings ito. Kaya kung inyong susundan mula sa part 1 hanggang ngayon, sabi ko nga lahat ng markings natin nagpapatunay na merong big volume talaga. May malaking load talaga sa lugar na ito. Yan. Kita nyo po. Oh. Kahit kayo, pwede kayong mag-komento ano ang inyong masasabi dyan mga kasamang hunters. Yan o. Yan ang, yung tunnel natin. Yung tunnel natin yan. Ganyan. Sa gilid dyan. I-refresh natin konti yan. Yan yung tunnel natin. Papasok pa dun sa loob, pero dito sa gilid, merong ganyang posisyon ng bote yan. Ano ang masasabi nyo dyan mga kasamang hunters? Yan. Sa ganyang direksyon at posisyon ng mga bote kulay asul. Ano ang inyong masasabi dyan? Gusto kong malaman mga kasama hunters, ano ang inyong suggestion at komento tungkol sa ganitong mga markings. Yan. Dalawang boteng kulay asul, isang papunta, isang papasok dito, isang palabas, at sa gilid nakalagay. Ganda ng pagka-alay, no? Yan, no? Panalo.